kabangka! Na-miss ko namang mag voice over, kaya naman eto, may bago na akong upload ngayon. Ngayong araw nga ay gagawa ako ng papag, pero bago ang lahat, hinatid ko muna si Sab sa school kahit hindi pa okay yung pakiramdam ko. Diyos ko po. Alam naman natin, kailangan laging pagbutihin ng pag-aaral, pero bago ang lahat, nag-aalmusal muna yan dito sa may tenement. Diyan kasi masarap yung almusal, kaya diyan kami ulit-ulit bumibili. At nang maihatid ko nga siya, bumili na din ako ng pang-ulam namin. Alam nyo na kung anong luto yan, nakita nyo na yung kangkong. Tapos pag uwi ko, dinala ko na nga itong mga labahin ko dito sa kubo. Tapos inayos ko na din tong tukod ng aking mga bata. Diyos ko po, may sumampayatang bata, tapos tumalon dyan. Maya-maya nga lang magta-transform yung pwesto ko na yan dahil dyan ko ilalagay yung papag sa pinaglalagyan ko ng mga labahin ko na yan. Tingnan nyo, nandiyan pa ilagari ko. Inaayos ko lang muna talaga to kasi nga alam nyo naman, gulay is life sa amin araw-araw. At nung di ko nga naayos, pinalitan ko na lang ng kawayan kasi sira na pala yung buho. Pero bago yan, pasok muna natin yung labahin para hindi nakaharang dyan sa daan. Ibababad ko kasi yan mamayang gabi para babrushin ko na lang kinabukasan. Alam nyo naman, di ako nagwa-washing, kaya kailangan ibabad muna bago i-brush para siguradong malambot na yung dumi. At pag binrush, ayun, tapos na. Tapos, ayan, maya-maya lang, ito, nakapagtanggal na ako ng mga upuan na luma dyan, tsaka yung mga damara-damara dyan. Tapos, nilagyan ko na din yung unang tukod para naman matibay. Sa puno ko na nga yan pinako para naman hindi umaalog kapag umupo kami. Pero kasi, iniisip ko din yung uupo, yung anak ko malikot, baka mahulog. Kaya naman kailangan matibay na matibay yung pagkakapako niyan. Nagpatulong nga lang ako kay Edward dyan maghukay, tas siya yung pinagbiyak ko netong pamapag. Tas maya-maya napagod, aba nagpasesto pa ang loko. O ayan, pengi akong isa. Salamat naman pala talaga sa libre. Masarap talaga pag libre eh. O siya, tara, inom muna tayo, pampalamig sa mainit na panahon. Pagkayari nga niyang inom-inom na yan, simulan na naman natin yung mga gawain natin. Ayan nga, sinunod-sunod na namin yung pagkakabit. Tapos pinaputol ko na din kay Edward yung mga sobra. Pero nagbago isip ko, kaya sabi ko wag niya nang putulin yun para malagyan ng sandalan. Tapos etong aso ko, kahilig mag-sunbathing, hindi naman nagsuswimming. Lagi na lang nasa initan, ayaw pumasok sa may lilim. Pwede naman siya sa loob ng kubo. Ewan ko ba sa aso ko, simula baby, lagi na lang nagbibilad. O, ayan, tara na, simulan na natin magpukpok. Tingnan nyo naman. O, ayan. Pero bago daw kami magpukpok ng magpukpok, uuwi muna kami. Gutom na naman si Edward. Kaya tara, kain tayo. Tapos nang pabalik na nga kami sa kubo, may nagchat sa akin na magbibigay daw sa akin ng tuta. Kaya naman tuwang-tuwa ako dahil alam nyo naman na bata yung senior dog namin na si Puto. At malungkot talaga kami sa bahay. Kaya sabi ko, sige, kukunin ko na. Tapos di ko ina-expect na ganito pala siya ka-cute. Tingnan nyo, oh, baby pa yan. Pero bakit na? Tinatanong ako ni Edward kung alam na daw ba ni Lolo Angelo na meron akong kinuhang maliit at cute na tuta. Tingnan nyo naman niya, napaka-inosente ng mukha. Inaantok pa yata. Ayan, para kang nasa kama, no, baby dog. Ipang surprise ko nga yan kay Lolo Angelo kasi alam kong nalulungkot din siya dun sa pagkamatay ng dog namin dahil siya naman talaga yung may-ari kay Putot. Tapos ayan na nga, natapos ko na yung pagpupukpok sa ginawa kong papag. Sure na matibay yan, pero hindi pa tapos kasi lalagyan ko pa yan ng bubong. Tapos yung tungtungan ng ate ko baka hindi makasampay. Alam niyo naman, pagka mga ate, mas matangkad pa yung sumunod sa ate. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Until next vlog. Mwah!